Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now, let me check on this. Okay, we are now 7,069 subscribers. Thank you so much. We are almost near to 7,100 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, ano po, no? Ang pag-usapan po natin ngayon ay with regards po dun sa kalalabas lang po na survey ng Pulse Asia, no? Okay, kung titignan niyo po yung survey na yon, okay, napaka ano no, sobrang nakakamangha, no? Dahil nga po ang survey na yon ay lamang na po si Raffy Tulfo, no, kay Vice President Sara Duterte. Pero itong lahat ng ito, guys, ay matagal pa naman talaga, no? 4 years pa ito. Okay, kasi 2028 yung election. Pero syempre, to be realistic about it, as early as now, they are preparing for it. No? Sa totoo lang po, real talk lang tayo. Sa totoo lang po, they are preparing for it. Even Sara Duterte, Raffy Tulfo, itong mga ano na to, no? Itong mga politiko na ito, kunwari pa itong mga to, pero talaga nagpre-prepare na po yung mga yan, no? So siguro consciously, unconsciously, they are preparing for it, no? Come 2025 and come 2028. Okay? Itong survey na po ito, no, nakakapagano rin talaga ay lamang na po, no, si Raffy Tulfo ng 1 point lang naman, no, 1 percentage point laban kay Sara Duterte, no? Pero ano po, no, they are statistically tied. They are statistically tied as the top presidential contender for 2028. Ang tagal pa po yan, 4 years pa yan, no? Now, talagang lamang na po, no? Lamang po si Raffy Tulfo na isang neophyte senator, no? Ngayon pa lang po 'yan. Pinagkakabuhayan po niyan ay being a broadcaster, no? Sikat po 'yan. At syempre, isang YouTuber po, no? YouTuber po, no? Kaya nga po mga subscribers po ni Raffy Tulfo, no? Subscribe naman po kayo sa ating channel, #WalkWithLang. Okay. Ayan. So, 35% po, no? 35% po si Raffy Tulfo, no? Habang ano naman, habang si ano po pala to, no? Itong survey nito ay kinonduct nung March 6 to 10, 2024, no? 35% of the respondents will be voting for Raffy Tulfo if the election will held today, no? Ayan. Okay, and then si ano naman po, si Sara Duterte ay ano po siya, no? 34%, so 1 percentage point na lang. Okay? Ito may mga kasali rin na mga pangalan pala, no? 11% si Leni Robredo. Pero po ito, kunwari, hindi na po tumakbo si Leni Robredo dahil hindi na po talaga halos kilala na rin no? Si Leni Robredo. Once you failed in having an election in the presidency and vice presidency, the next time around that you will run, mahirapan ka na. Parang wala pang nanalo no? Na ilang beses na tumakbo ng presidente, biglang nanalo, no? Third time, second time, or fourth time, wala pang ganun, no? Pagkakaalam ko po, wala pang ganun, no? So, si Leni Robredo, kung hindi yan tatakbo, for sure, mapupunta yung 11% kay Raffy Tulfo, no? So, kung ano yan, 35% plus 11%, that would be 46% na, no? Lamang na siya kay Sara Duterte, no? Pero tingnan po natin, no? Ito si Amy Marcos, no? Okay? So 41% na, no? Si Tulfo, si Marcos naman ay kilalang taga-suporta yan ni Sara Duterte. Kung hindi yan tatakbo, no? Malamang yung 5% ay mapupunta kay Sara Duterte. So ano pa rin, no? 39%, 41%, 39%, no? Something like that, no? Now, ito si Senator Manny Pacquiao, no? Baka maghati sila or baka mapunta yung mga boto ni Manny Pacquiao kay Sara Duterte dahil nga po taga Mindanao ito, no? So, kung kunwari 34% plus 5%, 39% plus
42%. Lamang na po si Sara Duterte kay Raffy Tulfo. Now, ito pa, si Robin Padilla ay kakilalang pang ano yan, no? Pang sumunod kay Manny Pacquiao. Robin Padilla, mapunta kay Sara Duterte yan na 2%. Okay, so 42%, 44% na, no? So lamang na po, no? Lamang na po dahil 42% lang ang pangalan nito si Raffy Tulfo, no? And then may 1% si Risa Hontiveros mapupunta yan. So ibig sabihin po niyan, sobrang close fight, no? Yan. Ayan, tignan nyo, si House Speaker Martin Romualdez, wala no? Ayan, Rodrigo Duterte, Manila Mayor. So ibig sabihin, talagang almost 50% sila. Na kung maglalaban po yung dalawang yan, Raffy Tulfo at saka Sara Duterte, malamang na malamang at talagang maghahati talaga sila ng mga boto, no? Pero siyempre, ngayon, depende na rin yan sa machinery. Kaya nga hanggang ngayon, talagang sinisiraan na si Vice President Sara Duterte bilang Vice President at saka siyempre bilang Secretary ng DepEd or Department of Education. Okay? Ayun, no? Tandaan po natin, si Tulfo noong 2022 ay nakakuha po yan 23 million votes, no? Okay, pang third po siya, no? Si Vice President Sara Duterte naman ay nakakuha ng 32.2 million votes. So, ibig sabihin, parang may base si Raffy Tulfo na 23 million votes while si Sara Duterte naman ay may base na 32.2 million votes. Tingnan natin kung hindi po nagbago yon. Kung yon ay talagang maraming tatrabahuhin si Raffy Tulfo, no? Kasi tingin ko ito statistically tied sila, no? Kung lalamang magiging panalo si Sara Duterte, 5 to 10% ang lamang lang ni Sara Duterte come sa 2028. Pero malayo pa po yan, no? Depende po yan sa strategy ng kanilang political movement, kumbaga. Okay? Ayan po. Si Sara Duterte. Alamin muna po natin. Si Raffy Tulfo po tumakbo nung 2022 bilang independent yan. Pero syempre may mga politiko, may mga political parties na humawak din dyan, no? Yun naman po ang katotohanan dyan. Si Sara Duterte ay naging mayor po yan, naging vice mayor ng Davao City. Tapos bigla po tumakbo yan bilang vice president sa hanay ng Uniteam. Ngayon ay wala ng Uniteam, kumbaga, no? Wala na. So, talagang pinipilit po siraan dahil gusto tumakbo ni Speaker Martin Romualdez. Pero tingnan nyo po kung pangilan po siya ngayon sa survey na ito. Walang-wala po. Walang-wala po talaga. Okay? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, no? Mag-subscribe naman po kayo kasi kung hindi kayo mag-subscribe, hindi po kayo magiging part ng ating growing family. We are now almost 7,100 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all.